Nang maramdaman ng kanyang tingin, awkward na nagpaliwanag si Ming Shiren, Master, ayos lang po ako. Normal po ako. Hindi po ako baliw. Sa sandaling iyon, malalaking hakbang na pumasok si Duan Musheng. Disipulo, bumabati sa Master. Pagkabati niya, lumapit siya kay Ming Shiren at malakas na tinapik ang likod nito, na nag-iwan kay Ming Shiren ng isang masakit na ekspresyon. Bumabati ka ng maayos sa Master. Bakit mo ako kailangang saktan ng ganoon? Tanong ni Lasho, kumusta na ang pagkukumpuni ng lihim na silid? Sumagot si Duan Musheng, mga 10 araw pa po ang kailangan. Habang naglilinis, nakakita po ako ng isang kahon at nais ko pong tingnan ninyo ito, Master. Pagkasabi niya nito, binuhat ng 2 katulong ang kahon. Sumandal si Lasho para tingnan ito ng mas malapitan at napansin na napakaluma ng kahon, gawa sa kakaibang material, at siksik na natatakpan ng masalimuot na mga pattern. Malinaw na isang napaka-espesyal na uri ng paghihigpit. Yumuko si Lasho upang suriin ang kahon ng malapitan. Tiyak na may iniwan si Ji Tiandao bago siya mamatay. Ngunit dahil sa mahabang panahon, malabo na ang kanyang alaala at hindi niya ito agad maalala. Gayunpaman, nakilala niya ang paghihigpit. Napaka-espesyal nito. Ang mga pattern ay nakabalot sa 6 na gilid ng kahon na bumubuo ng isang pinag-isang kabuuan. Ipinagpatuloy ni Lasho ang kanyang pagsusuri at nang lumipat siya sa kabilang panig ng kahon, napansin niya ang isang maliit na binda sa gilid. Kailangan ba nito ng susi? Nang marinig ang kanyang bulong, agad na tumayo si Duan Musheng upang umalis. Master, hahanapin ko po ang susi. Medyo magulo ang silid at ang paghahanap ng isang maliit na bagay tulad ng susi ay mangangailangan ng ilang pagsisikap at maaaring wala pa ito sa silid. Sinulyapan ni Lasho ang interface ng sistema at sigurado, sa likod ng gawain na hanapin ang nawawalang susi ay isang bagong prompt. Buksan ang nawawalang ball ng kayamanan. Asterisk wala pang ganoong pahiwatig dati kaya tiyak na ang kahon na ito ang ball ng kayamanan na nauugnay sa quest. Dalhin ninyo ang kahon sa Eastern Pavilion. Pagkatapos turuan si Ming Shiren, kinuha ni Lasho ang peacock feather at bumalik sa Eastern Pavilion. 7 araw ang lumipas sa isang kisap mata at pagkatapos ng 7 araw na pagmumuni-muni, naramdaman ni Lasho na ang pambihirang kapangyarihan ng panulat ng langit ay umabot na muli sa isang saturation point, ibig sabihin ay maaari na niyang gamitin ang 2 banal na kapangyarihan. Kasalukuyan niyang pinagkadalubhasaan ang 2 uri ng banal na kapangyarihan ng panulat ng langit. Ang isa ay ang banal na kapangyarihan ng mga tinig ng lahat ng nilalang, isang uri ng sonic power, at ang isa pa ay ang banal na kapangyarihan ng kataas-taasang karunungan na pumapatay sa Dharma, isang uri ng rebound power. Parehong nangangailangan ng malaking halaga ng pambihirang kapangyarihan ng panulat ng langit, ngunit mayroon lamang isang mapagkukunan para sa kapangyarihang ito, pagmumuni-muni sa panulat ng langit. Bumantong hininga ng malalim si Lasho. Ang 7 araw o kahit 10 araw ng pagmumuni-muni ay sapat lamang para sa isang paggamit ng banal na kapangyarihan. Ang banal na kapangyarihang ito ay talagang humihingi ng marami mula sa pambihirang kapangyarihan. Gayunpaman, sa pag-iisip ng kapangyarihan nito, nakipagkasundo siya. May kapalit sa bawat pamumuhunan. Habang nagmumuni-muni si Lasho, narinig ang boses ni Zhao Yu mula sa labas. Master, isang lumilipad na liham mula kay Jian Aijian. Dahil nahumaling si Little Yuaner sa Brahma Heaven Silk, ang gawain ng paghawak ng mga lumilipad na liham ay napunta kay Zhao Yu. Malamang na mas mabuti ito dahil mas matatag si Zhao Yu sa kanyang mga tungkulin kaysa kay Little Yuaner. Sa senadoryas ni Lasho, binuksan ni Zhao Yu ang lumilipad na liham at nagsimulang magbasa. Matandang senior, mayroon akong 3 bagay na ipapaalam sa inyo. Una, ang dating master ng Heaven Sword Sect, si Luo Xingkong, ay naglabas ng malawakang panawagan upang atakihin ang Evil Sky Pavilion. Gayunpaman, tila tahimik ang ibang mga sekta at nabigo si Luo Xingkong. Mangyaring mag-ingat. Pangalawa, ang inyong pinakamatandang disipulo, ang pinuno ng sekta ng Underworld, si Yu Shanghai, ay sumipsip ng 2 menor de edad na sekta ng demonyo, ang 100 Refinement Sect at ang 10,000 Demon Sect. Tila aktibo kamakailan si Yu Shanghai.
Pangatlo, maghintay para sa susunod na lumilipad na liham. Pagkatapos tapusin ang kanyang ulat, medyo napahiya si Zhao Yu. Hindi ba maaaring gumamit ang lalaking ito ng mas mahabang piraso ng papel? Hindi rin nakaimik si Lasho. Sige, Zhao Yu. Sumagot si Zhao Yu bago umalis sa hall. Disipulo, magre-retiro na ako. Babalik po ako para magulat pagkatapos kong matanggap ang susunod na lumilipad na liham. Casual na ikinaway ni Lasho ang kanyang kamay at kinuha ang peacock feather na malinaw na madalas gamitin ni si Wuya. Sa ilang kadahilanan, pumasok sa kanyang isipan ang mga salita na, pagpino ng talisman. Ano kaya ang mararamdaman ni si Wuya kung pinuhin ito? Sa pag-iisip na iyon, kinuha niya ang huling natitirang pagpino ng talisman. Samantala, si Wuya, na nasa proseso pa rin ng pagpino ng talisman, ay nasa estado ng gulat. Biglang damilat ang lalaking nakaupo nang nakakrus ang mga binti. Sumimangot siya ng malalim, isang masamang pangitain ang lumitaw sa kanyang isipan. Ganoon ang mga celestial weapon. Kapag ang pagiging tugma ng sandata at ng may-ari nito ay umabot sa isang tiyak na antas, para bang mayroong isang uri ng psychic connection, hindi mailarawan at mahiwaga. Ganoon ang kaso sa pagitan ni si Wuya at ng kanyang peacock feather. Narinig siya ng isang nakadamit na subordinate at nagtanong, pinuno ng sekta. Umiling si Wuya, ayos lang ako, pinuno ng sekta, pupunta ba ako sa sekta ng Celestial Master? Dahan-daang tumayo si Wuya. Hindi na kailangan. Nangako na ang eldest brother na magpadala ng isang tao sa Celestial Master. Kung pupunta rin ako, baka isipin niyang hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Nasugatan ni Yuqing ang second elder brother. Ngayon na ang panahon upang makita ang eldest brother. Mayroon bang anumang paggalaw mula sa Heaven Sword Sect kamakailan? Nang marinig ang tanong, mabilis na sumagot ang subordinate. Naglabas ang Heaven Sword Sect ng malawakang panawagan, nanunumpa na aatakihin ang Evil Sky Pavilion at kumilos na si Luo Xingkong. Gayunpaman, walang ibang sekta ang sumali sa kanila, na nag-iwan sa Heaven Sword Sect na nag-iisa at mahina. Hindi pa ba sumasagot si ikalawang nakatatanda? Tahimik si ikalawang nakatatanda sa loob ng 10 araw. Si Wuya, hindi siya apektado. Sinabi niya na dapat ay pumasok na siya sa Reflection Cave. Hindi ko talaga inaasahan na magbibigay ng maraming impormasyon si ikalawang nakatatanda. Mas ligtas ang pananatili sa Reflection Cave. Ipaalam sa 5 daga na huwag iligtas si ikalawang nakatatanda, ngunit nakawin ang peacock feather sa halip. Natanggap ng subordinate ang mga utos at magalang na lumabas. Pagkaalis ng tusong subordinate, biglang may boses na nanggaling sa canopy ng puno sa itaas. Si Yuqing Rong ito, sa pamamagitan ng paggawa nito, 8th younger brother, nasasayang ang iyong mga nakaraang pagsisikap. Bumantong hininga ng walang magawa si Wuya. Minamaliit ko ang mga kakayahan ng master. Ang mga dahilan ko sa pagpapadala kay ikalawang nakatatanda pabalik sa Evil Sky Pavilion ay ang mga sumusunod, hindi ka nag-iisa sa Sky Pavilion. Una, upang matiyak ang kanyang kaligtasan at pangalawa, upang magkaroon siya ng impormasyon tungkol sa sitwasyon sa loob. Simple ang pag-iisip ni ikalawang nakatatanda at malamang na hindi siya maharap sa nakamamatay na panganib. Kung kinakailangan, uutusan ko ang 5 daga na iligtas siya. Pangalawa, ibinigay ko ang peacock feather kay 4th elder brother, na gustong subukan ang pinakamababang linya ng master. Ngunit ngayon lang, huminto si Wuya. Nasa panganib ang peacock feather. Ngumiti si Yu Shanrong. Ang pagpino ng isang celestial weapon ay napakahirap at dahil tinulungan kita, hindi ka dapat magsisi. Yumuko si Wuya. Tama ang aral ng second elder brother. Ikaw naman ang tutulong sa akin. Tumingin si Yu Shanrong sa malayo na may malalim na tingin. Sabihin mo sa eldest brother, kahit ang pinakamahusay na talim ay nangangailangan ng patuloy na pagpapatalas upang mapanatili ang talas nito. Ang labanan sa Mount Tranquility ay nakatakda sa loob ng 6 na buwan mula ngayon. Alam ni Wuya na ang eldest brother at ang second elder brother ay palaging nagkakasundo at inaasahan ang isang paghaharap sa pagitan nila. Ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng napakaaga. Mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Hindi makapaghintay ang second elder brother.
Naputol ang mga salita ni Siyuya ni Yu Shanrong. Desidido na ako. Umaasa lang ako na hindi siya masasaktan sa susunod na 6 na buwan. Dahil sa cultivation ng eldest brother, malamang na master lang ang makakasakit sa kanya. Kaya hindi niya dapat galitin ang master. Mag-ingat ka hanggang sa muli tayong magkita. Yumuko si Siyuya bilang tugon. Huwag kang mag-alala, senior brother. Kaya kung alagaan ang aking sarili hanggang sa muli tayong magkita. Hindi nagtagal si Yu Shanrong at naglaho mula sa lugar. Bumantong hininga ng mahina si Siyuya, naglalakad patungo sa pavilion, tumitingin sa mesa na puno ng intelligence at sa mga gawaing nangangailangan ng pansin sa darating na panahon. Bigla siyang nakaramdam ng galit at winigiway ang kanyang manggas. Ano ba talaga ang layunin ko sa paggawa ng lahat ng ito? Pagkasabi niya nito, bigla siyang nagsimulang umubo. Marahas, isang nakadamit na figure ang sumugod sa pag-aalala. Sumimangot si Siyuya, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Isa lamang itong backlash mula sa paglabag sa body-binding divine spell. Samantala, sa Evil Sky Pavilion, umabot sa mga tainga ni Lasho ang isang tunog ng notifikasyon. Ding! Asterisk ang pagdidisiplina kay Siyuya ay nakakuha ng 200 puntos ng merito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Siyuya sa sandaling iyon, ang 200 puntos ng merito ay nagpapahiwatig na nagdusa siya ng backlash. Umiling si Lasho at tumingin sa peacock feather. Gaano kadali ang lab again ang body-binding divine spell? Lalo na't ang body-binding divine spell na ito ay nagmula sa sistema, kahit na ito ay itinapon ng isang 6 o 7 leaf na practitioner mula sa Celestial Master Set. Kapag tumama ito, hindi madaling makalusot. Maliga na disipulo, itatago ko muna ang iyong sandata. Ito ang unang hindi direktang paghaharap sa pagitan ng master at disipulo at ganap na natalo si Siyuya. Pagkatago ni Lasho sa peacock feather, narinig ang boses ni Xiaoyu mula sa labas. Master, 2 lumilipad na liham, isa mula kay Jian Aijian at isa na ipinadala mula sa paanan ng bundok. Binuksan ni Xiaoyu ang lumilipad na liham ni Jian Aijian at nagsimulang magbasa. Matandang senior, ang 3 piraso ng balita na ito ay isang bagay na may kahalagahang pambansa na sa una ayaw kong banggitin ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya akong ibahagi ito. Ang 4 na representante ni Wei Zuoyan ay namuno sa isang hukbo ng 50,000 upang payapain ang kaguluhan sa Lian State at ang ika-4 na prinsipe, si Lu Bing, ay bumabalik sa korte. Alam kong walang pakialam ang matandang senior sa mga digmaan ngunit ang gayong malaking pagbabago sa palasyo ay dapat kainahinala. Mag-ingat kay Molly. Kalmadong nakinig si Lasho at tumango. Kasama sa mensaheng ito ang nasa likod ng mga eksena na manipulator na si Molly at iba pang kapangyarihan sa palasyo na walang kinalaman si Lasho. Kung kaya ba ito ni Wei Zuoyan ay ipinauubayan na sa kapalaran. Binuksan ni Xiaoyu ang 2 lumilipad na liham at natuklasan na ito ay isang hamon na liham mula sa Heaven Sword Sect. Master, nagtayo si Luo Xingkong ng isang hamon na entablado, na nagnanais na makipagduel sa master ng mag-isa. Pagkarinig nito, ikinaway ni Lasho ang kanyang kamay ng walang pag-aalala. Hindi na kailangang mag-abala, hindi pa niya sineseryoso ang minor de edad na Heaven Sword Sect. Pagkatapos ay tumalikod at umalis si Xiaoyu. Gayunpaman, kinabukasan, bumalik muli si Xiaoyu na may isa pang lumilipad na liham na humihingi ng tagubilin kay Lasho. Master, sa pagkakataong ito, nagpadala muli ng isang hamon na liham si Luo Xingkong ng Heaven Sword Sect, na sinasabing siya ay dakila. Pagkatapos ay ibinalik ito sa kanya ni Xiaoyu. Alam niyang ipinapadala sa kanya ang hamon na liham. Lubhang napabuti ang cultivation ni Xiaoyu at gusto niya ng patas na duel sa master. Umi-NGOs ng malamig si Lasho. Medyo matapang si Luo Xingkong. Karaniwan, umiiwas ang nangungunang 10 sekta sa Evil Sky Pavilion at ngayon ay nagpapadala pa siya ng kanyang mga disipulo upang maghatid ng gayong mga mensahe, na binulag ng kanyang pagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang anak. Mula ngayon, hindi na kailangang magdala ng anumang liham mula sa Heaven Sword Sect.